Marami kasi nagtatanong sa inyo sa comment section natin ano, kung beginner friendly ba daw itong Bergman EX natin. Ang short answer natin dyan ay absolutely yes. Perfect itong Bergman EX para sa mga first time na magmomotor, magkakamotor or beginner. Pagdating sa handling mga tol, sobrang gaan niya drive-in. Sobrang easy niya i-ride. Sobrang gaan niya. Alam niyo yung nag-glide siya. Tapos pag ililiko-liko nyo at isisingit-singit nyo sa mga city riding at traffic, madali lang. Ang problema mo lang naman dyan yung pagtansya ng space kasi medyo malapad talaga siya. I mean, itong Bergman EXD naman kasi talaga ay medyo malapad. So pagdating dyan sa part na yan, ikaw na mag-a-adjust. Pero pagdating sa handling, sobrang gaan niya i-ride mga tol. Kaya marami din nagsasabi pagdating sa long ride, sobrang komportable nito dalhin at hindi nakakangalay. Kasi nga yung katulad niyan, ililiko mo ng kaunti, sobrang dali lang. Tapos pag yung nagda-ride ka na, hindi pumapalag yung manibela, hindi rin siya mabigat dalhin Talagang magaan at nagga-glide lang talaga. Lalo na pag espaltado yung kalsada, ay nako, perfect na perfect talaga. Ang sarap manihuhin, maaadi ka i-ride. Tapos syempre pagdating sa fuel efficiency, nako mga tol, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, sobrang tipid nitong Bergman EX natin. At if you keep it stock, sigurado na ma-achieve nyo yung 50 plus kilometers per liter kahit nasa city riding tayo. Katulad nito ngayon, ayan, kung makikita nyo dito sa gauge natin, ayan nasa 54.2 kilometers per liter siya. City riding yan yung record na yan dito sa mga gantong lugar. May traffic, stop and go. Pero na-achieve natin yan yung 54.2 kilometers per liter. Wala na natin si kuya dahil namamatay yung kanyang motor, namamatayan siya, wala ng gas. Ayan, pagdating naman sa price point mga tol, nasa 92 to 94,000 itong ating Bergman. Sulit na sulit siya dahil sa price na yan, kahit 125 lang siya ay meron ka ng maxi scoot. At masasabi mo na belong ka na sa mga mahilig sa mga scooter na malalaki. Hindi ka na underbone user. Sige po. At pagdating naman sa power niya mga tol, hindi siya nakakatakot i-ride. Hindi mai-intimidate yung mga beginner at mga baguhan na magmomotor. Dahil para sa akin kahit anong 125cc na motor pababa, yan ay pang beginner talaga. Lalo na tong Bergman EX dahil scooter siya. Gas and go na lang to. Di tulad ng semi-automatic at manual na kailangan mo pang mag-clutch at cambio. Kahit na pang beginner sila, marami kang iisipin na di ba, magka-clutch ka, kakambyo. Dito, scooter, gas and go. Ayan, tong silinyador lang pataganahin mo tsaka preno, di ba? Napakadali, pang beginner talaga. Tapos yung power nga niya ay hindi naman siya ganong kalakas, hindi ka nito kakainin. Dahil 125 lang siya at hindi namang malakas ang arangkada niya Meron siyang arangkada, enough lang para masabi mo na meron. Pero hindi talaga yung totally na kakainin ka. Ayan naka Bergman din si kuya, nasa unahan natin diba? Yun ang gagawin natin, tatansya lang tayo sa spacing kasi nga medyo tayo medyo malapad na tayo hindi na tayo naka underbone Pagdating naman sa safety, although wala tong ABS mga tol, kasi pag nagka-ABS to sobrang mahal na nito para sa 125 Pero para sa akin naman, enough na yung CBS sa mga 125cc. Kasi yung ABS usually talaga mas kailangan niya ng mga sobrang powerful na motor at saka mabibilis Kasi dito naman sa 125, basta may good riding habit ka, hindi ka maaksidente. Okay na yung CBS. Basta talagang pag-aralan nyo lang yung good riding habits mga tol. Huwag kang tututok, huwag ka basta-basta liliko, kailangan mag-turn signal ka muna at saka titingin ka sa side mirror mo. Diba yung mga good riding habits, mga basic at common sense lang din naman yan kung tutuusin Pero dapat lagi nating
alalahanin niya na tandaan. So pag meron ka na naman yan, okay na CBS. Kahit nga walang CBS, okay din eh. Basta may good riding habit ka. Wala siya masyadong tech features, kaya hindi ko yung mahihirapan mag-maintain nitong motor na to. Hindi siya mahirap i-maintenance. Katulad ko, pwede nyong gawin yung mga basic maintenance na pwede nating i-DIY, katulad nitong mga pang CVT clean, change oil ng engine oil at gear oil. Yung valve clearance, pwede nyo pa i-DIY yan eh. Pero yung ibang mga kailangan na ng specialized tools, medyo mahihirapan na tayo dyan. Kailangan na talaga natin dalhin yan sa mga professional na mekaniko, tsaka sa mga mga legit na gawaan Tapos syempre, kaya iniisip din kasi ng mga beginner kung tatagal ba yung motor na yan. Ang Suzuki ay trusted na ng maraming mga tao sa Pilipinas man at sa ibang bansa, dahil pinatunayan na ng Suzuki na sila ay reliable na brand. Tsaka alam naman natin mga Japanese made ay talagang quality naman. Quality, cheap at quality. Hindi naman siya super cheap na tulad ng China brands. Cheap lang siya pero quality made, 'di ba? Talagang siya, reliable pero hindi indestructible Lagi pa rin natin alalahanin na kailangan natin siyang alagaan at kailangan laging may TLC, tender love and care, pagdating sa mga gamit. At sinasabi ko sa inyo, sigurado tatagal ng lifetime tong motor natin at pwede mo pa ito ipamana pag dumating ang panahon. So balik kayo sa YouTube channel natin siguro mga after 80 years na pinamana ko na to sa aking anak. Para mapatunayan natin na talagang reliable siya at tatagal ng lifetime So ano pa bang mga pwede nating idagdag para masabing pang beginner talaga tong Bergman EX. Sa ibang viewers natin na mas knowledgeable i-comment nyo na lang dyan sa baba yung mga opinion nyo para makatulong sa mga nakakapanood nito na mga beginner na gusto rin magkaroon ng Bergman EX o pinagpipilian nila kung para sa kanila ba talaga to Tsaka kung meron kayong mga positive or negative feedback or opinions, comment nyo lang dyan sa baba at babasahin naman natin yan Teka, hanap tayong parking kasi bibili tayong prutas. Bibili lang tayong prutas. Tayong sinantulan mga tol, nakabili tayong sinantulan 25 nga lang, medyo pricey, pero ito matutuwa kayo para sa mga beginners kasi ang laki ng ating compartment dito. Diba? Dahil pang space kita nyo yan, nakakatuwa diba? Ay matutuwa kayo dito sa ating Bergman EX. Medyo inaabot na tayo ng dilim 5:38 pero ganito nakadilim. Na talaga ngayon, tagdilim na. So yun nga mga tol sana nakatulong itong video na to para at least ay matulungan kayo at mabigyan kayo ng information at knowledge kung pinag-iisipan nyo na para sa inyo ang Bergman EX. Maraming salamat sa panonood ng video natin at kung meron kayong suggestion, comments or opinion, i-comment nyo lang yan sa baba at ating babasahin. At kung may tanong kayo, syempre sasagutin ko yan to the best of my ability ng aking knowledge. At pag hindi ko alam, ay sasabihin ko rin naman na hindi ko talaga alam. So huwag nyo kalimutan na mag-like ng video natin at mag-subscribe kayo kung gusto nyo pa makapanood ng mga gantong bagay, hindi lang tungkol sa Bergman kundi sa mga rides natin. At yun lang. Maraming salamat mga tol. Ride safe. Okay